Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po uli sa isa namang episode ng Matsuri Podcast. Ito po ang show kung saan pinag-uusapan namin ang Filipino and Japanese festival cultures. Kasama na rin syempre dyan ang mga gaming, mga ano pa ba, mga Pagkain, pagkain, andyan na rin ang kultura. ano ba, may ba mga anime, cosplay, cosplay. otaku lifestyle. Syempre, ako mo po ang inyong host. Ako po si Israel Buenaobra ng The Comedy Crew. Kasama ko rin syempre Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Yuki, komedyanteng Hapon galing sa Japan. Konnichiwa. Oy, pare, konnichiwa. Kumusta? Okay lang, konnichiwa. Ayos naman, ayos Yes naman. naman. Maganda yung mga nakarang episode natin, ang saya. Ano yung last na episode? Pachu. Sila Pachu. Takuhei. O, yung actor, ganyan. Actor, So, yung mga nakaraang mga episode natin, na pag-usapan din natin, Yuki, syempre yung mga parang pagkakapareho ng culture ng Philippines. Di ba? Tsaka Japan. Baka pareho. Parang pareho. Oh. Isa dun sa mga napag-usapan natin, kasi nga, festival, di ba? Yung mga pinag-uusapan natin, festival. Tapos yung mga festival natin nakabase sa Pilipinas, religion. Oo, Sa Japan din, religion. Oo. Tapos meron din kayong mga ganun na ano, 'di ba? Mga festival, 'di ba? Mga matsuri, 'di ba? Ganun din. May religion na matsuri. Tapos napag-usapan din natin noon, may mga kakaibang mga creature. Ano pa ba yung mga tawag doon? Mga hindi ano nga bang tawag? Anong bang Tagalog ng creature? Creature na sa ko, hindi ko alam. Ano ang creature sa Japan? 세례, 요새, 세례, Yose? Yose? 요새, Yosei. 요새, Oo. 요새, o 세례, pwede 세례. Mga tatawag sa Pilipinas, mga mythical creatures eh. Mga galing sa kwento, sabi nila hindi totoo, pero may mga nagsasabi totoo. 'Di ba? So yun ang pag-uusapan natin ngayon kasi nakaka-fascinate din yun eh. Pwede, yung pwedeng connected sa otaku culture eh. Oh, Kasi yung madalas yung creature, tapos magiging parang anime na. anime. Ngayon, maraming anime na galing sa creature. Parang mas cute na nakabase doon, no? base yung creature talaga, kwento talaga. Pero ngayon, parang mas naging cute na. Oo. Parang naging character na. Ang Pokemon ba ganun? Meron din yata Pokemon din. Na creature. Wala akong naisip, pero meron Oo. din. Yung isang sikat, Yokai Watch. Watch na, rero na Yokai Watch. Yokai Watch. Yung yokai, Ano uli ang yokai? parang ano yung yokai, parang monster, Monster. halimaw siya. Halimaw. Pero yung pag-anime, medyo cute na, ganun. Ang ano ba? Ito suit ko. Mm. Si Godzilla ba? Yung monster talaga. Ano ba yan? Yokai ang tawag niyo dyan kay Godzilla? Hindi. Kaiju. Kaiju. Kaya parang halimaw, monster. Ang kaiju mas malaking Halimaw. Kategory na yung kaiju, mas malaki, tapos mas masama. Oo, masasama. Yata, yung ginawa nila masama. Oo, Kaiju. kaiju. Si Godzilla kasi naging parang parang kalaban na naging bida. Kalaban siya. Pero minsan bida. Oo, depende, no? Oo, depende. Depende kung saan mo ginagamit eh. Pinakamagandang napanood kong Godzilla movie, sa lahat na napanood kong Godzilla movie, is yung Godzilla -1. Yung bago na yan. Bago nga eh, pero ang ganda. Ang ganda pagka-present nila kay Godzilla kasi hindi masyadong, ito naman yun dahil sa pagiging ano ko naman to, parang involvement ko minsan sa production ng pelikula. Ngayon, sobrang magandang kwento sa Godzilla. Pero pasensya na po, Godzilla fans. Oh, good. Yung dating Godzilla, para sa akin, Oo. parang talagang laban-laban lang. Laban-laban lang. Na ibang halimaw Oo. versus Godzilla. Parang yung musula. Yung parang, Mothra, Tsaka yung tatlong ulo na King Ghidorah. King Ghidorah. Tama. Yun, parang talagang laban-laban lang. Laban lang Ngayon, ng mga monster. may kwento na. Oo. Parang nakakaiyak. Oo. Talagang may kwento. Hindi, kaya nakakaiyak yung Godzilla -1 kasi nag-focus sila dun sa mga characters na tao, hindi lang kay Godzilla. Tao mismo. Oo. Kasi ang nangyari dun, World War II na na kwento. Talaga? -1? Yung Bakit? Godzilla -1. Meron. Ang nangyari, kukwento ko ba? O sige, okay lang. Hindi mo pa napanood pero okay lang. Spoiler. Meron yung bida doon na kamikaze pilot. Okay. So, pero, hindi siya namatay. So, ibig sabihin, hindi sila kamikaze. Oo. Ang nangyari, kunwari, sa isang airbase sa Japan,
naglanding siya, sabi niya may sira yung eroplano. yes, parang pinapaayos niya. Mhm. Pero doon niya natuklasan, doon lumabas si Godzilla na una, yung karakter, yung Mm. monster. Tapos pinatay niya lahat yung mga tao doon, maliban doon sa isang mechanic at saka sa isang piloto na yon na nagpaano. So yung piloto na yon, dala-dala niya yung konsensya niya na dapat namatay ako para sa bansa ko sa Japan. Kasi kami kasi Oo. pilot, pero parang yun nga, yung, Mas nakakahiya yung pagbuhay pa. yun nga, nakakaya. So bumalik siya dun sa bahay nila sa Tokyo, wala na yung magulang niya, kapitbahay niya, galit din sa kanya kasi namatay yung mga Traitor ka. Traitor. Hindi ka namatay. Oo. Tapos habang nangyayari yun, nagbibuild sila dun sa gera, di ba? Sira na ang Japan, di ba? Nangyari, nakapulot, nakasalubong siya ng isang babae tsaka may baby. Pero yung baby hindi anak ng babae. Pinagkatiwala lang din sa kanya na namatay yung nanay. So parang naging pamilya sila, inagaan niya. Pero yun nga, kailangan niyang kailangan niyang harapin yung mga takot niya, ang konsensya niya na namatay yung mga tao sa island dahil hindi sila naging kamikaze fighter, mga ganun tipo. So in the end, nilabanan niya si Godzilla, pare. Siya yung lumaban kay Godzilla. Sila yung nagkaroon ng plano. Para bawi niya. Oo. Sa gera. Si Godzilla, lumalaki na noon. Akala ko yun, tungkol sa yun, paano yung pinanganak ng Godzilla. Hindi pala. exactly. Yung, parang totoo ba yan? Di ba, conspiracy ba? Yung Godzilla, parang side effect ng nuclear bomb. Yun yung pinapalabas ng mga Ibang kwento. characters na kwento noon. Oo, yung kwento. Dahil nga nung time nung World War II, tsaka bago yata or after ng World War II, nagkaroon ng mga testing ng mga nuclear weapons sa Ayatollah Shoal. Yun parang grupo ng maliliit na islands na medyo remote. Pero malapit-lapit doon sa Japan. Tapos doon nila binobomba yung mga nuclear. Tapos ang kwento doon nangyari na parang effect ng, siguro tingin ko rin to, rin siya symbolism din siya ng galit ng mga Japanese na nangyari sa kanila. Oo, pare. Totoo naman Meron din. Kasi sa lahat ng bansa, may mga nangyayari ngayon sa mundo na hindi natin maintindihan. Mabulo ngayon. Ano ngayon Anong date ngayon? March 9 ngayon. Nagtitaping kami. Mga bandang mga late March na to lalabas tong episode na to. Pero sa mga nakakaalam kung ano nangyayari ngayong March 9, pang 5 araw na ba nang nangyayaring gera sa Middle East, di ba? Ba? So, sa lahat ng mga nangyaring gera, Japan lang ang nakaranas ng nuclear weapon. Sa Japan. So, Laro na yung Hiroshima, Nagasaki lang. yung dalawa lang, So, tingin ko, malaki ang contribution sa pagkagawa ng Godzilla folklore dun sa nangyaring yon na nuclear weapon na detonation. Para hindi na ulitin. Tapos nagkaroon ng testing, Oo. diba, na paulit-ulit. Kaya doon nila parang kinonekta. Pwede. Tingin ko. Oo. Yung galit ni Godzilla, tingin ko galit ng mga Japanese yun, pare. Para sa US. Kaya dapat American people, manood po kayo sa Godzilla. Tama. At yung Parang- pinakapangit naman na Godzilla na napanood ko, meron Godzilla na parang nireprise nila noon sa US na movie. Pero meron din Hollywood, di ba? Hollywood na Pangit. Anong pakiramdam nila? pangit parang bang Godzilla doon na movie. Para siyang dinosaur. Oo. Ay, hindi ko maintindihan. Parang King Kong. Talagang yung halimaw lang. Parang, Siguro tingin ko parang kung paano yung mga kwento ng Japanese na kwento noon na naninira lang. Pero wala siyang, later on, yung mga Godzilla movies na napanood natin, nagkaroon na ng mga kaaway na, yun na, lumabas na si Mothra, masarap. lumabas na King Ghidorah. Ghidorah. Tapos lately, nag-team up na, di ba, King Kong versus Godzilla. Oo. Tapos ngayon, magkakampi na sila. Oo, Di ba? talaga. Yung isa sa mga pinakahuling movies, magkakampi na sila. Pero, gaya nga nasabi mo, Kaiju. Nakalagay dito. Kaiju. Ano yung sulat dito? Kaiju. Ito? Yung katakana, Kaiju din. Kaiju. Oo. Yung mali pala. Mali yung sulat. Yung katakana. Kaiju. Mali yung sulat. Oo. Kaya talagang hindi gumawa ng Hapon. Ayan, Peking t-shirts. Peke yung t-shirt ko. Maraming salamat, Yuka. Pinoint out mo na peke yung t-shirt ko. Mali eh. Nakasulat. Ang Amazon to. Kaiju. Parang maliit na U. Dapat Kaiju. Hindi galing Japan itong ano natin. Sigurado. US.
Mali spelling. Ano fishing? Kaya yung taga-US na gumawa ng pelikula ng Godzilla. Baka hindi niya alam yung backbone na Hindi niya alam. Sigurado ako. Pero yung mga, pati ngayon, yung mga, basta maganda yung, sundan ko yung series na yun, yung Godzilla Minus One. Hindi ko lang alam kung ano yung part 2. Godzilla Minus 2, hindi ko alam bakit ko ano mangyayari. Pero mapunta tayo ngayon sa usapan natin. Yung kaiju ito, kaiju. yung mga yokai doon. Yokai. Yokai, ano yun? Pero nagbuo yung mga kwentong yan dahil sa mga kwento-kwento ng mga tatanda. Folklore. Diba? Collective na kwento. Oo. Ganon din yan sa Pilipinas eh. Pwede ako magsimula. Sige. Diba? So, Pilipinas na. Pilipinas, ang pinaka-sikat na mythical creature, folklore. Marami yan eh. Pero naniniwala kasi unang-una ang mga sinaunang Pilipino na may mga nakatira sa earth, sa mundo, na hindi lang tao. May mga nakatira dito na hindi natin nakikita. Oo. Kasama na dyan yung mga espiritu, Okay. mga kaluluwa ng tao na matay, na hindi pa nakapunta sa langit, hindi na nasa utak nila eh. Noon nga, wala pang langit, diba? Pero mga kasama rin dyan ng mga elemento ang tawag. Elementals. Ganyan. So, nakatira sila, pero hindi lang natin sila makita. Ganon. Parang kaluluwa lang. Or ibang vibration, ibang dimension, parang ganon. Kasama na dyan, siyempre, mga iba't ibang creatures na tawag nila, mga duwende, kapre. Kapre, pwede makita, di ba? Maduwende, di ba? Pwede. Daw. Sabi niya, wala pa ako nakikita. Wala pa, nakita ka na ba? Wala. Wala pa ako nakikita. Andyan na rin yung mga diwata. Diwata at saka duwende. Magkaiba. Magkaiba. Ang malapit-lapit, duwende tsaka nuno. Ha? Nuno nga. Duwende, nuno. Halos parehas. Halos. Pero magkaiba pa rin. Magkaiba pa rin yun. Meron din dyan yung mga tagito yung nagyosi ng nananaba ko ng malaki. Anong tag? Kapre. Tikbalang pala yung isa. Tikbalang pala. Yung kabayo. Oo. Kabayo tao. Pero ang pinaka-nakakatakot sa lahat, na pag ginagawa nila panakot sa mga bata, kami mga bata pa, aswang. Aswang, yung marami ako beses narinig. Maraming klase ang aswang. Oo nga eh. Yung aswang mismo, hindi folklore. Folklore yun. Folklore. Kwento yun ng mga unang mga Pilipino pa, bago pa dumating ang mga Espanyol. Oo. Sabi nila meron na, pero hindi pa aswang ang tawag nila noon. May mga tawag sila iba. Tapos, ginawa nilang mas nakakatakot yan kasi nga, nung pumunta na yung mga Astila dito, meron din tayong tinatawag na mga, sa Pilipinas, yung mga babaylan. Babay lang. Yung sulat. Parang, hindi, ano yun? Meron din sulat, di ba? Hindi, parang baybayin yun. Baybayin pala. Babaylan. Babay. Mga ano yun, mga shaman, mga priest. Babaylan. Pero hindi priest ng Katoliko kasi di ba Katoliko ang Pilipinas nun eh. Pero nung dumating na yung mga Katoliko, kasi yung mga priest na yan noon, mga babaylan, puro mga spirits ng forest, spirit ng ulan. Talagang shaman. Gano'n, talagang nature. Ganun sila. Ngayon, nung kina-convert na ang Pilipinas sa Catholicism, ginawa nilang nakakatakot yung mga ibang creature. Isa yun sa mga ginawa nila nakakatakot yung aswang. Ang aswang, pwedeng babae, pwedeng lalaki pero karamihan ng mga nakakatakot babae, diba? Babae. Babae. Yun. Kasi sabi nila, pwedeng pansira dun sa image ng babaylan. Diba? Bakit pansira ng image? Kasi babae din yung babaylan eh. Masama yan. Hindi yan dun sa Katoliko. So, dark side yan. Evil yan. Ganun sila pare. Pwedeng mangkukulam o kaya witch. Ganun sila. Tapos, nagbabagong yun na yung aswang. Mga shapeshifter, nagbabago ang Ang alam mo lang sa aswang, ang pinakaano nila, kumakain sila ng dugo. Ng bata. Sisipsipin nila yung dugo. Ganun sila. Yung, manananggal. Part din, aswang. Aswang din ba? Pero doon muna tayo mag-focus sa aswang kasi may connection yan sa mga Japanese. Aswang? Meron ba yan? Walang aswang sa Japan? Walang manananggal? Wala nga. Pero dito sa Pilipinas, ginamit yun. Kasi may mga kwento ng ganun dati pa, di ba? Nung panahon ng Espanyol, di ba? Ngayon, nagkaroon ng World War II. Nung World War II, nagkaroon tayo na tinatawag sa Pilipinas sa Hukbalahap. Hukbalahan? Ano yun? Hukbalahap. Balahaw. Hukbalahap. Ito, bagong word. Huk. La. Hap. Hukbalahap. Hukbalahap. Hukbalahap.
hook balahap, hook balahap, hook balahap, hook balahap, hook balahap. Kaya, hook balahap. Ano yun? Inulit-ulit mo, masama yan sa Japanese. Ano yun? Ang hook balahap, hukbo ng bayan laban sa mga Hapon. So sila yung parang mga citizens lang, mga Pinoy lang noon na nagsama-sama. Hindi sila mga sundalo Karamihan dito magsasaka. Sa Pilipinas? Sa Pilipinas, nagsama-sama. Hindi rin rebelde. Hindi. Parang rebelde kasi nung time na sinakop kami ng mga Japanese noong 1940s, Maraming rebelde, di ba? yung mga magsasaka, di ba, government namin, Japanese na di ba? Si Gere. Maraming magsasaka, gumawa sila ng parang rebelde na grupo. Yun yung Hukbalahap. Hukbalahap. Oo. Tatago sila sa mga bundok, sa mga kuweba. Pero wala rin silang yung weapon, wala. Meron din sila nakukuha, mga baril. Baril. Meron din sila nakukuha. Pinupondohan din sila ng ano. So, ang problema, nung after natapos yung gera, and pareho naman to, may mga Hukbalahap na ayaw sumuko sa mga Amerikano. Kasi sabi nila, ba't kami susuko sa Amerikano? Pareho lang din ng Japanese yan, sinasakop din tayo. Tsaka may mga Hapon pa kaming hahanapin sa bundok kasi may mga Japanese na nagtago sa bundok nun. Meron din. Pilipinas. Sundalo? Mga sundalo. Mga ayaw niyang laban. Maraming Hapon ang lumabas noong 90s. Pinakahuli yata 90s May lumabas. Hindi niya alam na tapos na yung pera. Oo, si Onoda. Isang pangalan ng lugar. Pangalan ng kalsada. Onoda Road. Saan yan? Malapit sa yung Puerto Carrera yata. Na isang isla. Malit na isla. Diba? Puerto Carrera. Tago siya doon ng matagal. Onoda-san. So yung Hukbalahap, ginawan ng paraan ng CIA. CIA, alam mo yung CIA? Oo. Yung US na parang espiya. Gawang Pwede mo lahat na alam na yan. alam naman nila ang CIA. Central Intelligence Agency. So ginamitan nila ng strategy para matakong yung mga Hukbalahap na yan, sumuko na. Sabihin natin, pagkalat natin, may mga aswang dun sa forest. Alam mo ginawa nila? Kumuha sila ng mga Hukbalahap na mahuhuli nila. Mahuhulihin sila. Natumbok nila yung truck, mga dinadaanan. Papatayin nila yung Hukbalahap. Pero pagpatay nila, parang lalagyan nila ng mga kagat. Bubutasan nila pero i-drain nila yung dugo. Ngayon makikita ng mga Hukbalahap yung kasama natin. Na pinatay ng aswang, totoo yung aswang. Totoo ba yan? Oo, totoo to. Yung CIA? Kasi lumabas na to sa declassified. Cosplay siya ng yung halimaw. Hindi sila pinatay. Hindi talagang gano'n yung tinangkot nila. Oo, siyempre. Lumabas to sa declassified ads ng mga files ng CIA. Pag ako din kahit yung nakita yung bangkay na yun, medyo weird. Tapos may mga baka naniniwala ako. Naniniwala ka. Naniniwala ako. Di ba natakot ang mga Hukbo? Hindi takot sa Hapon, pero takot sa aswang. Ang Ang mga Hukbala, yun nangyari doon. Kaya may connection ang mga aswang. Yun, mga aswang, nagbabago ang anyo yan. Mabait sila pag araw. Normal na tao sila pag araw, pero pag gabi, pwede silang maging asong malaki, malaking baboy, malaking ibon, o kaya paniki. Nagbabago-bago yung shape-shifter, ang tawag, shape-shifter. Tapos ang mga tinatarget nila, mga buntis. Ayun na manananggal din. Oo, manananggal din gano'n. Kaya mga tao lang, na pwede nilang kainin. Pero pag sa umaga yan, makikita mo siya ordinaryong tao, pero hindi sila masyadong nakikipag-usap. Minsan mahihain pa. Ganun. May mga ano yan may mga bali-balita. Isa sa mga tinuturo sa akin ng nanay ko noon, yung walis tingting daw. Ano yung walis tingting? Di ba may dalawang walis sa Pilipinas, yung walis na tambol. Malaki? Yung dilaw na parang buhok. Yun, walis tambol yun. Yung tingting is yung stick. Medyo matigas na? Matigas na. Mahabang stick na brown. Pinangwawalis sa mga dakon sa labas. Yun daw, yung walis tingting, ilalagay mo raw yan sa may pintuan nyo. Bahay. Ibabaliktad mo raw. Pag nakabaliktad daw yan, hindi papasok ang aswang. Okay. Yun daw yung mga kwento-kwento na takot daw sila. Takot sila sa alinisan. Hindi ko alam paano sila natakot sa ganun walis tingting. Ganun yun. Ganun yung solution na folklore. Dito meron pala. Maganda kwento ng mga aswang. Pero meron din na sa Japan na yung folklore na yung umaga, parang tao lang. Pero pag naging gabi na, parang naging halimaw na. Meron din. Parang pareho. Pero hindi galing sa CIA.
Hindi siya. Hindi yata. Hindi naman galing sa CIA. Maswang, Ano lang, may kwento pa. Tapos ginamit nila. nila. Oo, ginamit nila. Oo. Ganun kagaling ang CIA. Pero yung sa Japan na yung folklore, hindi na parang pinatay, Mm. ganun yata. Yung narinig ko, parang kinatakutan lang, tapos yun lang. Yung isa, yung naging paggabi na, nagbago na, yung isa, sikat, Rokurokubi. Roku? Rokurokubi. Ano mo? Mahirap. Oh, Rokurokubi. Merong praksiyoke dito mga kaibigan. Rokurokubi. Rokurokubi. Parang sa Pilipino, Roku ka. Ganon? Roku. Rokurokubi. Gets mo ba? Rokurokubi. 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 Oh, yan. Yung kubi, ibig sabihin, leg. Kaya rokurokubi, pag gabi na, babae din siya. Tapos yung umaga, normal. Pero pag gabi na, yung leg niya, humahaba na siya. Parang dragon na siya. Nakita ko na ata yan sa mga ibang pelikula sa ibang Talaga? sa ibang manga o anime. Nakita Pero ko yan. alam ko, hindi ko alam yung ginawa ng masama. Yung pinatay siguro, hindi yata. Madalas, tinatakot lang. Oo. Tinatakot din na. Matatakot ka rin pag may makita ang ganong kahabang Oo. leg. Anong ginagawa niya? Parang anong saan siya nanggaling? Hindi ko alam eh. Hindi mo alam. Pero madalas yung medyo, minsan, maging topic na rakugo, tsaka kyogen, parang dating stage play sa Japan. Parang yung kabuki, Kabuki. yung naging theme ng Rokurokubi. Oo. Parang medyo takot, parang horror story. Panakot sa bata. Oo, na yung... Saan siya nakikita? Sa city? Kahit Hindi. saan? Kahit saan yata. Kahit saan? Oo. Kasi madalas yung asawa niya, yung totoo, Rokurokubi siya. Meron din. Hindi niya alam. Akala niya ito, Babae lang. para ng tao. Oo. Pero hindi pala ko na. Kasi ang mga aswang madalas nakikita sa mga probinsya. Wala sa city. Oh, Hindi talaga? masyado. Oo. Ang bakit kaya? Hindi ko rin alam. Pero sa tingin Siguro gumawa, ayaw nila ng polusyon. Masyadong may allergy, Oo. may allergy. galing yung mga aswang. Ayaw na building. Ayaw ng mga building. Wala mapagtaguan. Oo. Siguro, masyado yung usok sa city. Masyadong maingay. Sabi nila, hindi mabait yung mga taga city. Oo. Gusto nila gusto nila provincial life. Mga aswang. Ganun sila eh. Mababait naman siguro yung mga yan. Pare. Pero lumang panahon kasi. Oo. Kaya lahat probinsya sa Japan din. Ano pa? Ano pang meron kapag... Yung isa pa, pinakasikat na yokai, yung dati kinuwent natin, yung Tengu, Tengu. yung mahabang Paano ang yun? Spelling nun? Tengu. mahabang ilong, Oo. yung Tengu, diba? Anong ginagawa ng Tengu? Tengu din parang takot lang eh. Panakot lang din? Tengu. Tengu. Hindi tenga. Mm. Tenga, pampachakol. Tengu, pampatakot. Pampatakot lang. Yun yung mahaba ilong. Mahaba ilong. Panakot sa bata din. Walang butas, yun lang. Oo. Mahaba lang. Mahaba lang. Parang Pinocchio. Pero, parang masama din yan. Pero, hindi yata pinatay. Alam mo ba kung ba't mahaba ilong niya? Bakit? Hindi ko rin alam. Ano Yes, yan? no, kasi ikaw yung Japanese. Pero, yung, Ano? eto, parang narinig ko lang. Parang conspiracy lang. Yung Tengu, yung mukha, pula, di ba? Oo. Tapos mahaba ilong. Galing siya sa ibang bansa. Parang yung taga puti daw. Na parang sobra na yung image. Gets mo? Medyo namumura yung mukha, tapos mahabang matangos. Parang yung takot sa yung taga puti. Yung mga, anong tawag niyo sa ganun? Gaijin? Gaijin. Gaijin. Yung So, representation foreigner. ng mga foreigner. Puti. Na parang yung, baka dating panahon, pero siyempre, hindi sila sanay. Talagang ibang itsura. Patakot sila. Tengu siya. Tengu. Mahaba ilong, namumura ng mukha. Tapos, yung dating panahon din, parang city lang nakita ng foreigner, di ba? Kaya, parang kwento-kwento lang. Alam mo ba, yung galing sa ibang bansa, mahabang ilong, tapos namumura ng mukha, tapos kwento-kwento, tapos pang probinsya, tumating ng probinsya, parang sobrang ng kwento. Masama yung, ang tawag niya, Tengu. Bago-bago na yun. Nagbago na yung kwento. Tama. Tapos naging sobra na. Sobrang namumura daw. Tapos, Yan yung, yan yung, kumbaga parang,
Para chismis na Chismis. nagbago na yung kwento. Karakteristik yan ng folklore. Oo. Yung minsan na napapasa na ano lang, na kwentuhan lang na ano, verbal, Oo. nadadagdagan, nababawasan, nagbabago. Oo. Kaya unang tao na yung nagkwento, nakita ko yung isang foreigner, medyo matanggos siya, tapos may konti namumura ng mukha, yung lang start. Pero pagdating na yung probinsya, iba na, talagang halimaw na talaga. Halimaw na talaga. Matangkat siya, maraki, Pinanakakot sa bata to, sa bata lang. hindi, kahit matanda. Oh, okay. Saan siya ginagamit? Mga festival, gano'n? Meron din Tengu Festival yata. Tengu Festival, tapos, saan kaya? Nakikita ko sa mga mga minsan may napapanood ako mga play yata, o parang Meron din, stage presentation. yung kabuki, di ba? Mm. Meron din Rakugo na kwentong Tengu. Madalas yung lumabas sa panaginip mo, yung Rakugo na kwento. Nakita ko sa yung panaginip ko na Tengu, parang dinadakip siya sa akin. Parang kidnapping. Kidnapping siya, Tengu. Ano ibig sabihin pag nakapanaginip ka ng Tengu? May ibig sabihin ba? Swerte, malas, nakakatakot. Di ko alam, pero madalas yun sa Japan, masamang panaginip, magiging magandang mangyari. Baliktad. Oh. Kaya yung pinakamagandang panaginip, namatay ako. Ikaw mismo patay. Yun ang magandang panaginip. Narinig ko. Para haba buhay mo. Sabi nila, para magbago ng buhay. Parang reincarnation. Patay ka sa yung panaginip. So, ibig sabihin, magbago ka na sa buhay mo. Parang yan. Bago yung swerte mo. Parang Gaganda. Kaya, mas maganda yung masamang panaginip. Napanaginipan mo lang namatay ka na? Wala pa yata. Wala pa? Wala pa na. Madalas yung lumilipad sa langit. Akala mo langit yan pero hindi. Nakaranas ka na, nakaramdam ka ng Tengu, ganyan? Wala. Wala. Ito, kukwento ko lang. Parang nakaranas ako ng manananggal o aswang. O yung tinatawag nila minsan tik-tik. Ang tik-tik. Yung tik-tik kasi. Butiki yan, Kaya butiki. tik-tik. Hindi ba butiki? Yung butiki is may sound niya eh. Ito parang kumakatok siya sa mga bintana, sa bubong. Ganyang sound. Kaya tik-tik. Siguro, napagkamalan akong buntis. Baka lang. Kailan yan? Matagal na? Matagal na to. Wait, ano nga bang year to? 2015? 10 years ako. Hindi. Mas matagal. 2015 nga ata to. Mga 10 years. 11. Basta nagpunta ako sa energy sector pa ako noon. Energy sector. Hindi, ano to? 20, mga ganon. 15. Nasa energy company pa ako Energy nagtrabaho. Tapos meron, pagkasabihin ko yung pangalan, hindi ko sabihin yung pangalan ng energy company. Pero meron kaming power plant sa Iloilo. Sinabi ko na. Bahala na sila kung anong energy company. Pero meron kaming may power plant kami sa Iloilo. Malaking compound yun. Ang laki, pare. Siyempre. Sa likod nung power plant, may doon yung staff house. Kung saan tutulog yung mga empleyado. Lalo yung mga staff house ng mga bisita. Hindi lahat ng empleyado natutulog doon sa compound. Pero yung mga staff house ng bisita, ibig sabihin galing ka sa Manila, Meron social na. branch. Doon kayo, may parang malaking bahay, may iba't ibang kwarto. So may na-assign sa akin kwarto. Tapos nung gabing yun, Ikaw na mag-isa. ang alam ko may mga kasama ko pero hindi ko sila maramdaman. So nandun lang ako sa kwarto ko. Sabay, itong problema ko pare. Isang ilaw lang yung kwarto. Lobat ako. Tapos yung TV nakasaksak doon sa isa lang yung saksakan. So hindi ako maka-charge. Pag mag-charge ako, papatayin ko yung TV. So pinatay ko yung TV, nag-charge ako. Nakarinig ako ng ganun sa bintana. Tapos parang kumakaluskos siya. Pare second floor to na bintana. Second floor to. So hindi mo isipin, may pusa kaya na nasa labas? Pwede din ibon. Ibon ng gabi. Pwede di ba? Wala. Karamihan ng ibon, hindi nocturnal eh. Ang ibon karamihan bibihirang ibon na nocturnal. Pero pwede din pusa. Pusa pwede. Yung bintana ko kasi doon, nung nakita ko ng umaga pare, bintana to, walang tungtungan dito eh. Dire-diretso. Dire-diretso. So may blinds lang ako na ayaw kong buksan. Pero ganun lang siya, kaluskos. Matagal na? Siguro siya, tatagal siya ng mga 2-3 minutes na ganun. Mo. Tapos mawawala.
Tapos 10 minutes, after 10 minutes, 15 minutes, babalik. Parang sinusubukan niyang pumasok, pare. Nakatulog pa rin naman ako. Yan yung tik-tik, may itsura ba? May parang... May iba-iba silang, iba-iba silang itsura. Ano itsura? Parang hayop siya? Hindi, parang aswang pa rin eh. O swamp pa rin. Iba-iba yan eh. May sigbin. Ang sigbin is yung baliktad yung ankle niya. Yung tuhod niya baliktad. Parang yung hind legs ng kabayo. Sigbin. Meron naman mga manananggal. Siyempre, alam mo na yan. Manananggal. Katawan. So, may mga ganon na iba't Yung tik-tik. Pero yung Wala akong naramdaman na yung ganun siya. nakaramdam ako. Yun lang yung first and last kong naramdaman. Pero sa Iloilo kasi. Kasi yung buong likod na yun, pare, kung isipin mo, baka kapitbahay yun, naririnig mo sa ibang bahay o wala. Yung buong likod ng kung saan yung staff house namin, puro taniman ng asukal at so walang talagang asukal tsaka mais. Wala, talagang field. Pwede malakas hangin tapos parang yung bato. Pwede. Sana. Pero yung kalkal. Sana. Kung gano'n, no? Ganyan, no? Pusa yan. Pusa. Sige na nga, pusa. Pusa. Pero sabi ko, baka napagkamalan akong buntis. Bakit buntis? Kasi buntis sa kinakain ng mga biya. Kaya nga lagi yan noon, pag merong miscarriage na nangyari, di ba yung namatay yung bata sa loob ng tiyan ng nanay, sabi nila na aswang. Yung mga sabi nila noon. Pero mas yung aswang daw na kapitbahay. Pero alam niya yung malaking kancang. Alam niya din may bigote ka. Alam niya din. Baka tangang aswang yun. Saan lang nakita niya? Paabobong aswang yun. Buntis! Tapos may bigote palabas na babae. May balbas. Okay yan, babae yan. Baka Buntis na yan. paabobo lang yung aswang. Baka ganon. So, yan yung episode natin ngayon. Ang tinuro mo sa atin, dalawa, di ba? Roku. Mahirap. Oras na? So, isa pa akong gusto. Yung sikat. Marami din karakter na. Parang naging Sanrio karakter na. Parang, meron ba? Parang meron. Kappa. Isa siyang sikat na yokai. Ano siya? Kappa. Siya parang itsura niya, kulay green na yung katawang. Yung kappa. Jacket. Yung parehas, kappa. Brand nga eh. Brand ng... Bakit? Saan galing Brand ng jacket. Kappa, saan galing kaya yung brand? Ewan ko, Pero sa Japan, di ba? Hindi brand ng yata kappa. galing. Parang Italy yata. Hindi ko alam. Parang yung kappa, parang galing sa Miss yata. Parang yung kwento ng Diyos na gano'n yata. Talaga? Pero yun kappa, sa Japan na kappa, magkaiba. Ano yan? Dalawa ibig sabihin kappa. Yung isa, yung yokai. Isa, kappa, raincoat. Tawag sa Japan. Raincoat. Kapote. 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 Tawag sa Japan, kappa. Kapote. Jacket din. Doon kayo. Kapote. Hindi yung kappa din. Pero Pero yung yung yokai, iba. Iba din kind. Pero ang ginagawa Yung yokai. kappa, yung parang kulay green siya. Tapos parang height niya, parang bata. Medyo maliit siya. Tapos parang may pinggang. Sa ulo. Yung plato. Sa ulo. Yung kappa. Ayan yun. Halimaw. Parang panot. May pinggang. Tapos, parang karate isda. May ano tawag to? Tuko. Tuka. Parang tuka. Tapos, parang yung isda. Web. Parang yung ano niya. Parang mermaid. Parang mermaid. Kaya pwede, maragarin siya yung lumangoy. Okay. Ganun. Tapos, hindi din siya ginawa ng masama. Parang tagutin lang. Tapos, madalas nasa ilog siya. Kaya tingin ko, para dating panahon, ang mga magulang, yung para sa bata, wag ka masyadong lumapit sa ilog. Kasi lumalabas ng kappa. Tapos siya yung parang hinahatag, yung hinihila. Kasi ang bata, hindi mo matatakot sa pagkalunod yun eh. Matigas ang ulo eh. Kaya may kappa doon. may Kaya delikado yung sa Kaya ilog. kung gumawa ng ganyan. Wag masyadong lumapit sa ilog. Galing doon yata. Makarin siya lumangoy, mahilig siya sa pipino. Hindi ko alam bakit. Parang kulay green lang. Okay na to. Okay na yun na pananakot. Ang nakakatakot na nakita ko sa ilog, tae. Ay, tae sa ilog, gabo. Yun na lang. Yun na. Siyempre and display. Dito na. Okay no. Ano to? Kapay? Hindi, tae. Kulay brown. Delikado. Mas takot. Dapat doon na lang. Hindi kailangan gumawa ng kappa. Ang bata kasi kailangan gawin mo na Pero minsan, anong tawag to? Di ko alam yung English. Mira.
Anong English sa'yo? Mira. Mira? Parang yung meron yung tao na Mermaid? tuyo. Ay, Hindi ano? mami. Mira. Ano sa English? Tumutuyo? Tulo? Mami ba? Mami? Ay, mommy? Mami? Mira. Anong ginagawa nun? Mira. Ego. Mami. Mami ba? Mami? Mami, oh, Mami. yan, oh. Na kappa. Meron din. Meron din. Parang tuyo ng katawan na kappa. Tapos sa ilog siya? Ay, hindi. Lumalabas na. Kaya Lumalabas na tuyo. natutuyo na. Tapos medyo lumiliit na. Parang naging kahoy na. Pero may pinggang, may panito, tapos may tuka. Kaya akala niya, totoo. Totoo ka pa pala. Mayroon para totoo. Pero ginawa-gawa lang siguro. Hindi ko alam. Pwede din totoo. Pwede totoo, no? Para isang hayop, isang ibang creature. Ang folklore na ganyan, mga nasa ano yan nasa European folklore naman, Netherlands, ganon. Poland, ganyan. Sweden, yung troll. Yung Maraki, di ba? Oo. Yun, napanood ko yung pelikula. Meron ding malalaki, meron yung maliliit. Pero, ang ano doon, nagiging bato sila pag naarawan. Kaya madalas yung bundok, di ba? Bundok. Yun, nakita ko yung, napanood ko yung pelikula. So, yung parang kapa na nanigas na gano'n na parang mami. Yun siguro natuyo. Magkakalapit lang din, magkakaugnay. Yun ang maganda. Pag natuyo na siya sa yung pinggang, patay din siya. Pwede. Kaya kailangan yung basahin. Yung may pinggang. Kasi manong gumawa ng karakter ng kapa, puta ginawa niyang panot. Kakaawa. Pero cute siya. Marami din karakter ng kappa. Hindi siya cute nakakatakot siya. Naging kaibigan ng bata. Oo. Minsan meron din. Kappa. Anyway, yun na po ang ating episode ngayong araw na ito mga kaibigan. Tungkol sa mga yokai yan. Mga characters na pinagkukwentuhan lang noon. Ngayon, modern times, ginagawa ng characters ng anime, characters ng manga marami. sa Japan. Sana may ganun din sa Pilipinas. Isa lang nakita ko Aswang na. Meron. Parang cute na aswang. Cute na aswang, hindi ko alam. Pero magandang kwento yun ako sa cute na aswang. Gawa nga rin tayo. Maging kaibigan na aswang na pelikula. Pwede. Aswang na vegetarian. Ayoko nang kumain ng bata. Lechugas, gusto ko lechugas. Parang binabalot lang. Parang samgyupsal. Samgyupsal lang. So yun po mga kaibigan. Again, meron po kaming parating na malaking festival. April na po ito. April. Ang Matsuri in Manila. Matsuri in Manila 2026 mga kaibigan. So maraming performers, marami kayong makikita. Marami kayong pagkakaabalahan, marami kayong may enjoy. Sana pumunta din yokai. Yun, sana may yokai din. May yokai din. So may mga cosplayers diyan, may mga mga booth ng mga pagkain at kung ano-ano pa. Pwede mag-cosplay ng yokai, yung Pilipino halimaw. Pwede. Aswang na cosplay. Hindi pa ko nakita. Ginagawa nila pag Halloween. Meron ba? Nakita ko talaga. Marami nagka-Halloween na gano'n. Mga aswang. Tsaka. So, tignan nyo lang po sa mga socials namin, ang Otakyut at meron ticket. ang Matsuri. Andun po yung details ng lahat pagkuha niya ng ticket. Masaya po ito. Kasama rin po namin dyan, syempre, yung aming kasama sa The Comedy Crew, si Mr. Alex Calleja. Magpo-perform din siya dun sa event na yun. So, kita tayo. May mga banda pa. Ano pa? Mayonnaise. Filipino banda. Tapos yung Japanese rock na Sky Garden. Yun. Japanese rock. At saka meron din mga mga idol groups. Idol galing sa Japan. Singer na galing sa Japan. Yung theme song sa One Piece. Ayun, kumanta ng One Piece. Ganda yan mga kaibigan. So, Yuki, ikaw nang bahala. Minasan, arigatou gozaimashita. Yo! Arigatou gozaimashita. Bye-bye.